Nasa alapaap ang nasa 3,000 deboto ng Birhen ng Fatima umaga nitong October 13. Sa kanila kasing pagtingala sa kalangitan ng San Remigio sa Cebu, ito ang kanilang nakita. Ang araw para raw sumasayaw. Grabe! Nag-iba-iba pa ng kulay. Sayang eh. Kaya ang mga deboto naghiyawan. Totoo nga bang sa Cebu, kamakailan lang nagka-dancing sun? Ang araw, sumayaw daw sa Cebu? Milagro o natural lang na nangyayari? Ang sinasabing pagsayaw ng araw na mataan kasabay ng ika-106th anniversary ng Miracle of the Sun na nasaksihan ng 70,000 na mga tao sa Fatima, Portugal taong 1917. Siguro coincidence kasi nangyari yon October 13 din. Parang heartbeat. Iba't ibang kulay ang nakita ko. Kitang-kita ko talaga sa dalawang mata ko. Bilog ang araw na gumagalaw. Ang nakadagdag kilabot pa sa mga deboto, nasaksihan din ang di umano pagsayaw ng araw sa kapilyang ito, ang Capilina de Fatima Replica o a copy of the Little Chapel of Our Lady of Fatima. I was amazed because the original Capilina was constructed 1920 during the pandemic, the Spanish flu. So talagang replika talaga. Tatayo natin itong replika dito during the pandemic ng COVID-19. So inaakyat lang po ito kung ang magmimisa, ang obispo or mga dignitary sa simbahan. At hindi raw ito ang unang beses na sila'y napagmilagruhan. During my mass, I saw there in a form of cloud the image of Mother Mary. I did not reveal it to the people, and now is the right time to let the people know. Ang debotong si Rachel, naniniwalang ang nasaksihang pagsayaw di umano ng araw, isang milagro. Sayang eh. Lalo't bago ito, si Rachel, hirap daw magsalita matapos siyang ma-stroke. Mag-sign language lang siya o kaya isusulat niya. Bilang pasasalamat, hindi alintana ni Rachel na bumiyahe ng mahigit 2 oras papuntang Capilina, makadalo lang ng misa. Hanggang nasaksihan niya ang di umano pagsayaw ng araw. At tila nasinagan daw siya ng himala dahil matapos ang misa, ang dating hirap magsalita dahil sa stroke, bigla na lang daw naging maayos na ang pananalita. Lalay ng color, kanang yung dancing sun. Ay ko Mama Mary lagi, ko Mama Mary salamat. Sila ko silak. Salamat si gani okay. Karon pa ako kay istorya kay maayo. Ang pagkabulol ng pasyente due to stroke ay maaring mawala in a few weeks or yung iba naman tumatagal ng taon. Minsan permanent. Without speech therapy, pwede rin naman bumalik ito. Ang deboto naman mula Balamban, Cebu na si Alfie, naging panata na dumalo ng misa sa Capilina. Pero gabi, bago ang misa nitong October 13, si Alfie may trangkaso. Naisip ko, kailangan kong pumunta talaga kasi panata ko na yun eh. Pero sulit naman daw ang kanyang sakripisyo ng personal niyang nakita ang di umano dancing sun. Para bang bulaklak na parang gumaganon-ganon. Hindi namin alam kung bakit kami naiiyak. Yung balahibo ko tumindig talaga. Kanang yung luha ko na, kanang himala. Gaganon ba? Kanang, parang, hindi mo ma-describe. At sa hindi raw maipaliwanag na dahilan,
ang iniinda niyang bukol dulot ng thyroid cancer, bigla raw nawala. Wala na akong na-feel talaga. At wala na din yung parang mabubulon ako. May mga pag-aaral na nagsasabi na kung benign ang bukol, malaki yung chance or may chance na mag-decrease yung size or even mawala yung bukol. Pero not all the time. Pero maituturing nga bang himala ang di umano pagsayaw ng araw sa San Remigio? Kung ang pag-asa ang tatanungin, ang pangyayaring yon, isa lang atmospheric optical phenomenon. Definitely, hindi sumasayaw ang araw. Sapagkat kung sasayaw ang araw, definitely ay masisira o madedestroy ang ating Earth due to gravitational forces. Ang event na ito ay talagang tunay tinatawag na optical phenomenon. Ang dahilan nito, yung interaction ng sunlight sa different atmospheric particles. Kasama na dyan ng water vapor, water droplets, aerosol, ice crystals. So ang mga ulap na nakaharang sa pagitan ng nakakita at ng mismong araw ay nandoon dumaan ng sunlight at doon makikreate. Sana magpakita din sa kanila. Gaya ko na hindi masyadong naniniwala noon, nagpatibay ng paniniwala ko na totoo talaga. What really makes a miracle is your faith. May iba-ibang level ng milagro, no? Basta yung feeling ko lang, salamat Lord na nangyari yon. Kahit ako nakakita, salamat nga yung mga nakakita kasi yung bunga niya is talagang napalapit kay Lord. No? We traveled this far. We know that through this sign, you are with us. Mama Mary is with us. Himala, mas maliwanag pa sa sikat ng araw. Nabubuhay sa puso ng bawat nananampalataya. Human trafficking, sa simpleng salita, pangangalakal ng tao. At dumarami ang mga kaso niyan ngayon kung saan may ilan na puwersahang pinagtrabaho at pinaggamit pa raw ng droga. Sa mga kababayan natin sa mga probi-probinsya, may mga nagre-recruit ba sa inyo na nag-aalok ng pera? Bigyan kitang maraming pera. At nangangako ng magandang trabaho? Ingat lang dahil sa nakababahalang ulat na ito kung saan sa pinakatimog na bahagi ng Pilipinas, sa isla ng Sulu, ang mga nare-recruit na manggagawa hindi pinagkakape o pinaiinom ng energy drink para maging ganado sa pagtatrabaho, kundi sa pilitang pinapagamit ng droga. Pinipilit kami na pasabuhin. Pag trabaho mo na, paspas ang imuhang lihok, ang nagdala nimo ang katunan ng gabo. Ang balitang ito, hindi good item. Dahil ang utak rito, isang malaking sindikato na ang trato sa mahigit 100 nilang trabahador, kasama na ang 20 pang menor de edad, parang mga preso. Mga bata dito magtrabaho pa bisan mga gagmay. Pamuspusan sila o kaning mga silhig, kahoy. Nag-ayo kag bastrukon kag pusil dito. Pero sila ang gobyerno dito ba? Kung nasa halos dulo ka na ng Pilipinas, kanino ka hihingi ng saklolo? Taong 2014 nung na-recruit ng sindikatong ito, si Jenny Rose, mula bayan ng Alicia sa Zamboanga, Sibugay. Ang istorya nila, mag-recruit sila og mananagat. Yes, labutan pa man sila atong panahon na ma'am. Kuyog pod mi. Sino ba naman daw kasi ang hindi maeengganyo? Kung hindi ka pa nagsisimula sa trabaho, inabutan na kaagad si Jenny Rose ng 15,000. Dito wala kaming bangka, wala kaming makina. May kuno mo kamtang nito makaadto mi dito nya. Kaya si Jenny Rose kasama ang buo pa niyang pamilya dinala sa malayong isla ng Tubalubak sa Sulu. 10 oras ang layo gamit ang bangka mula Zamboanga City. Payak ang buhay sa isla. Ang kabuhayan, pagpalaot at panghuhuli ng isda. Walang pulis doon, walang munisipyo, walang barangay. Pero sila ang gobyerno dito ba?
Pero ang inaasahan ni na Jeannie Rose na kaginhawaan, iba sa kanilang nadatnan. Mga bata dito magtrabaho pa bisan mga gagmay. Pamuspusan sila o kaning mga silhig, kahoy. Nag-ayo kag bastrukon kag pusil dito. Daghan sila pusil sa sulod sa ilang balay. Hindi rin daw sila halos sinisweldohan. Kailangan na sila magbalanse, ma'am, kay dako pa man among utang kontra sa among halin. Wami may mo, suko mo silang mong likramo, mi. Pati nga anak ni Jeannie Rose, ang nooy 10 taong gulang lang na si Sofia, pinagtrabaho. Isig kaya akong kaimtang dito kay nagtrabaho ko, nagbulad og isda, ang labas sa ilaha, nya maghimbis pa sa isda. Gusto ko mugawas kay nasakpan man ko nila. Kalaunan, si Sofia sa isla na nakapangasawa, ang tubong Bohol na si Junel. Pag sumama kami, bigyan kami ng 10,000. Kala ko maayos na paghanap buhay, yun pala hindi. Mula alas 4 ng hapon hanggang alas 5 raw ng madaling araw, kung sila'y pinapalaot sa dagat. Pero sa halip na pera, ang ibinibigay daw na bayad sa kanilang serbisyo, bigas. Wala, kahit isang piso. Pag wala kang huli pag uwi mo, bugbog sarado ka. Wala tayong nahuhuli. Pinuputukan kami. Kaya sobrang hirap. Pag tayo lumaban, patay tayo lahat. Kaya para maging listo sa trabaho, dahil ilang oras na silang puyat, ang kanilang amo, puwersahan daw silang pinapagamit ng droga. Pinipilit kami na pasyabuhin. Lahat ng magsisid gumagamit. Mawala yung puyat, hindi ka makatulog. May supplier doon na galing sa ulo. Ang amo namin yung kumukuha. Pag trabaho mo na, paspas ang imuhang lihok, ang nagdala lang nimo ang katunan ng shabu. Mo lang to'y nakapasa. Ang hunahuna alay mo gakusog. Ang imuhang lawas, wa na di ay kapoy na. Maraming bad effects ang illegal drugs sa katawan ng tao. Damage sa liver, sa kidney natin, lumalaki ang puso, sa utak, nagkakaroon sila ng state of confusion, nawawalan sila sa sarili nila. Marami doon nagka-ganyan tungod sa shabu. Wala na minahadlok dito, ma'am, kaya wala may balao dito. Ang tinutukoy nilang amo, pinangalanan nilang Jamang. Siyang tol sa atin, Diyos, may sila bangka na pag tumakas, may panghabol sila. Kahit tawag lang, hindi kami makatawag. Baka daw kami mag-report. Marag bilanggo kami. Mauto namatay akong anak isa kay nanghir mi sa ila nga magpa-hospital mi. Di man sila musugot. Matatakot ako kasi nandun kami sa isla. Kung mulayas mi, basi malunod mi sa dagat. Taong 2018, nagkaroon ng pagkakataon si Jeannie Rose na makalabas ng isla nung pinayagan siyang tumawid pa Zamboanga para dalhin ang isa niyang anak na may sakit. Sa kondisyong may iiwan siyang anak sa Tubalubak Island. Ang istorya sa kong amo, dili siya musugot nga ibilin ang amo ang audal o namo si Sofia. Lahan daw maging kaso, di balik. Halos ikamatay dyan namo ang gaguol. Gusto ko mugawas kay nasakpan man ko nila. Di ko nila pagawson, kay mahadlok sila na mukuang kuno ko sa sundalom, nakpan kuno sila. Nakalayas na ako pero nasakpan ko nila kay... Hanggang nito lang nakaraang buwan, ang isa sa makasamahan nila na si James, naglakas loob na tumakas. 7 oras na nagbangka papuntang Jolo kung saan siya nagsumbong. Narinig namin sa amo namin, habang buhay daw kami doon. Sabi ko, alis tayo dito kasi baka dito tayo mamatay. Ang PNP Zamboanga, katuwang ang iba pang mga ahensya, agad nagsagawa ng operasyon sa isla. Ni-rescue nila ang mahigit 100 mga biktima ng human trafficking. May hirap yung nangyari, considering na yung area ay sobrang kalayo. Makikita mo talaga na yung situation nito mga fisher folks is kawawang kawaway. Stage na forced labor yung nangyari sa kanila. Nakita rin nila sa bahay ng primary suspect ang 10 gramo ng shabu, mga sangkap sa paggawa ng pampasabog at samut-saring mga armas. Pero bago pa man sila nakarating ng isla, ang mastermind na si Jamang nauna nang nakatakas. Hindi namin sila abutan, but then sa tulong na rin itong mga fisher folks natin is na-identify natin sila. Makafile tayo ng kaso against sa kanila. Considering na 123 victims qualified trafficking in persons na yon, yung penalty niya is life imprisonment and a fine of not less than 2 million pesos. Sa part siguro ng mga biktima is hindi natin sila pwedeng kasuhan. Hindi naman sila voluntaryo na gumamit. Napilitan na lang sila. Sila po ay nakauwi na po. Ito din pong livelihood. Yung pinaka-gino-consider po namin sa assistance na binibigay po sa kanila, yung pinupunan po yung mga dahilan bakit sila umalis sa lugar. Si Jeannie Rose, muling nakita ang kanyang anak na si Sofia. Umuwi na rin ang buo nilang mag-anak sa Zamboanga.
Pasalamat ko sa Ginoo nga giuli ra gid niya akong anak nga buo. May mga naiwan pa doon sa area but then hindi na natin malaman kung saan. Napakahirap na i-identify since maraming islet. Ang lokal na pamahalaan ng Alicia nangakong tututukan ang kaso ng pamilya ni Ginny Rose para makapagsimula silang muli. I-assess namin yung mga skills nila para ma-fit in naman yung kabuhayan starters kit maibigay sa kanila. Worth 30,000 na siya. Pwede din tayong mag-conduct ng counseling session para ma-boost natin ang moral ng isang biktima. Kung sinasabi ng recruiter kahit hindi ka interviewin, pasok ka na, dapat magdududa isang aplikante. Kasi walang matinong employer na kukuha kaagad ng isang trabahante kung hindi dadaan sa selection process. Pag mayroong umalok na sana, huwag na lang kayong sumama. Dito lang tayo maghanap buhay sa ating lugar para walang masamang mangyari sa atin. Kahit ilang milyon pa ang binigay, hindi na kami pumunta doon. Umaasa sila 10 ang mahigit 100 pang mga biktima ng human trafficking at pang-aabuso na ito na ang simula sa inaasam nilang bagong buhay at pagkamit ng katarungan sa kalupitang sinapit nila. Magandang dilag. Ang kanyang kwento, mala Cinderella, galing sa wala, sumikat, naging beauty queen, at ngayon, meron pang patok na panghapong teleserye, si Herlyn Budol. Kuhang-kuha niya ang kiliti ng masa. Walang pretensyon sa katawan. What you see is what you get. Ika nga. What you see, what you get. So pag nakita ba kita, akin ka na. Mula sa pagiging sidekick sa mga game show. Herlyn Nicole Budol! Amano! Rita! Aba, nakipagsabayan din sa mga national beauty pageant. At hindi lang basta uma-acting-acting, bida pa ngayon sa sinusubaybayang afternoon prime na Magandang Dilag. Ang tunay na kagandahan ay wala sa panlabas na kaanyuan, kundi sa maglabas ko ng pintuan. And I thank you! Marami na ngang nabudol sa karisma ni Herlyn Budol. Mukha kang punong kahoy na nakabrat. So, kamusta kayo ni Maxine? Kabaliktaran ho kami sa behind the scene. Magandang bubog na ako na mararamdaman mo ngayon. So, pinag-uusapan niyo pati yung sampal? Opo, meron po talaga sa bunot. Huwag kang kakapit banda dito bagong butas ako ng tenga. Gano'n. Ayoko naman po manakit, lalo yung kay Miss Chanda, sinakal ko kung gano'n. Hindi! 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 Grabe takot ko eh. Parang wala, hindi ko kaya. Parang kakainin ng lupa after ko sakalin to. Sige nga, paano? Alam mo, okay lang. Papasakal ako sa'yo. Oh, wow. Parang hindi naman masakit. Eto na. Parang katuwaan pero para rin daw makuha yung katotohanan. Hindi naman ako sinungaling. Lagi ka raw late sa set. Lumalaki na raw ang ulo mo. May tampuhan daw kayo ng dati mong manager. Wala nang ninanais, biyaya ng langit, oh, magandang dilag. Nito lang Biyernes, kinamusta ko si Herlyn sa bago niyang bahay sa Angono, Rizal. Paswasak mo kayo sa ayaw mong tahanan. Ito ang katas ng lahat ng yung pinasirapan na sumali ka sa Binkoy Pageant. Yes. Tsaka, yung apartment pala sa handi sa inyo rin. Opo. Ano yung tao-tahan niya? Opo, parang buy one, take two po eh. Ako ang babaeng nilalait nyo noon! Di ba tinatawag nyo akong squammy? Pangit! Ilusyonada! Filinyera! Ako ito! Patok na patok ang iyong teleseryeng panghapon. Yes po, no. Masaya po ako. Yun po yung hindi ko inaakala talaga na papatok po talaga. Kasi make it or break it po sinabi sa akin. Ito na yung panahon para sa pag-iganti ko. Sa palagay mo, bakit patok ang Magandang Dilag? Kasi Miss Jessica, binos ko po
dedikasyon ko dito sa first lead role. Yung revenge. Oo, na parang katulad ng kwento daw ng buhay mo. Totoo ba yun? Nilapat naman daw po siya. Pero sa totoong buhay naman ho, hindi ako gumaganti. Hinahayaan ko na lang ang tadhana ang mangyari ang tama. Parang naiyak ka. Sakto lang po kasi na po ako binigyan po ko ng big role ng GMA. Binigyan po nila ako ng break po ba? Kasi syempre, bago lang po ako, Miss Jessica. Wala po akong acting workshop na napasukan. Pasalamat lang po ako sa lahat ng mga nakasama ko, sa mga artist ko po, sa mga director na talaga sumuporta po sa akin. Na-touch lang po ako kasi sobrang happy ko po talaga kasi talagang natutuwa po ko. Tawag na sa akin ng mga bata, Gigi, mga tao po, Reta. Sabi nila, para daw makaarte ng maganda, ng mahusay, marami ka dapat baon, marami kang panghuhugutan. Hindi kaya ganon? Sobra-sobra ho ako sa hugot siguro. Naipon po. Napakaiyakin po talagang tao. Alam ng lahat yan. Siguro yung mga napagdaanan ko po sa buhay, talagang na-relate din po ako sa magandang dilag. Naman gawin nyo naman ang paraan mo. Parang awa nyo naman. Ang kwento ng magandang dilag, kahit papaano, may pagkakatulad daw sa personal niyang buhay. Herlyn, ang kwento mo parang mala Cinderella, tama ba? Galing sa wala, galing sa mahirap na buhay, nangarap. Yun ba yung narrative ng buhay mo? What you see is what you get sa akin. Sobrang dali ko lang po mag-get sa tao. Sobrang dali ko lang din pong makita kung ano pong meron sa akin. Sobrang open book ko po sa lahat ng tao. Kumbaga, lahat po ng mga napagdaanan ko sa buhay ko, siguro sukli lang po lahat to. At saka hindi ko po siya nakuha na ng madali. Pinaghirapan ko po until now po. Hindi po ko titigil talaga mangarap kasi ang sarap po mangarap. Ang hirap maging mahirap. Simula nang pinanganak ako, hindi ko naranasan nagkaroon ng pintuan. Gaya ng alam ng marami, si Herlyn laki sa hirap, produkto ng broken family. Feeling ko naman talagang hindi po para sila sa isa't isa. Kasi na-gin bilog lang daw po yung mama ko dati. Anong gin bilog? Kumbaga nabuo lang daw po ko dahil sa alak, sabi. Tapos tinaray po nila magsama kasi hindi talaga ho eh. Walang epekto sa yung pagkatao eh. Kasi iba iindahin nila yun eh. Parang casual. Kumbaga hindi ako nabuo sa make love. Pero naging love naman talaga yung bunga ito. Paano mo na dadala lahat yun? Manhid na ho ako para sa mga broken family naming issues. Mas naging maganda po yung pagsasama namin nung naging mas magkaibigan na lang po sila. Kumpara sa maging magjowa. Kasi pag naging magjowa yan ako, may lilipad na naman ng mga kaldero. Halos pinagbabadmintonan ako ng mama at papa ko. Umaga, pasapasahan. Paano mo nalagpasan yun? 15 years old po, nagtrabaho na ako. Tsaka pinag-aral ko po yung sarili ko since high school until college po. Nakapagtapos po ako ng pag-aaral ko. Maraming salamat din po talaga doon sa mga teacher ko na umunawa sa akin na kapag pumapasok ako, lasing ako. Lasing ka? Bakit? Pumapasok din po ako sa bar eh. Pag pumapasok po ako sa school, lasing po ako, minsan kakatulog po ako. Ayun po yung mga panahon na umiinom ako ng alak ng hindi ko naman gusto. Pero alam mo, Herlyn, yung ibang mga nanggaling sa ganong background, hindi nila inaamin yun, yung na nagtrabaho sa bar. Hindi. Ikaw, inaamin Waitress mo. naman po ako eh. Hindi naman po ako pokpok eh. Ang uuto po ako ng mga manginginom doon. Tapos halimbawa, shot din ako. Tapos mangtitip din sa akin. So, sabi mo, 15 years old ka pa lang, nagtatrabaho ka na. Paano mo nalagpasan lahat ng yun? Ang hirap po ng walang sariling pera. Na-realize ko na pwede naman akong kumita ng sarili ko dahil mukha naman po akong matured at saka malaki akong tao. Nagpepeke pa ho ako ng resume ko dati. Talaga, inaamin niya talaga. Kunyari, 15 years old lang po ako ngayon, pero nilalagay ko po doon 18. Ganyan. Pero ang galing mo Ang dami mong nabudol. Sabi ko, ayokong gugutomin yung sarili ko, Miss Jessica. Parang tapos na ako sa part na ginugutom ko yung sarili ko nung elementary ako kasi tinitipid ko yung pera ko para may pang maganda akong outfit ng Pasko. Welcome to the new home! Hanggang ang mundo ni Herlyn, tila bumaliktad. Ngayon, may sarili na siyang bahay, sasakyan, paupahang apartment. Dalawa po, up and down. 13,000 lang guys kung gusto niyong maupahan. Moving up girl, nagpupundar lang ho. At saka meron na rin po akong mga hinuhulugang lupa. Yun pa lang po yung napundar ko dahil po sa magandang dilag. Totoo pala nung umingiti yung kapalaran sa'yo. Kanya-kanyang oras lang po talaga. Hindi po natin masasabi yung panahon din. Tsaka yung nakatadhana sa isang tao. Bakit umuwi ka pa rin dito sa Angono? Kahit may kondo ka na sa Quezon City. Lolo ko po, minsan naiiyakan po ko eh. Nak, uwi ka ba? Nak, napanaginipan kita, uwi ka daw. May miss ka. Opo.
Isinama ako ni Herlin sa munisipyo ng Angono, kung saan din siya dati nagtrabaho bilang staff. So what's up mga guys, mga kaswami, mga kaipunatis, mga kabudol ko dyan. Itutur ko kayo kung saan ako nagtrabaho. Let's go, pasok tayo. Ito pa yung mga pioneer po namin dati. Ayan, si Mama Junil yan. Napakaganda. Tapos ito po yung office namin, dito pa ako natutulog. Tapos ang trabaho ko lang po dito, hello, good afternoon, Mayor's Office. Tapos pag may hinanap, ibabato ko lang po siya sa iba. Ito yung madalas yung kainan ng street food noon? Yes po. Sige po, lagyan nyo na po. Okay. Kain po tayo. Kasi kain na tayo. Ang sarap. Mainit. From the art capital of the Philippines, ayan. Tuwing piyesta ho dito, masaya. Matagal nyo na ho bang kakilala si Herlin? Opo, simula pa na estudyante siya. Kuya, pasensya ka na, ngayon ko lang aaminin. Minsan na ako nagkupit ng kikya mo dati. Hindi ko alam, maraming tao kasi. Magbayad ka na. Kunyari kung babayad ako 10 piso, kukunin ko 15. Tama nga naman. Ano ulam dyan? Nakatuyo lang ulam namin, pengi naman. So dito ba sa Angono, nakakapaglakad ka pa rin ba sa mga kalye, sa mga iskinita? Ay, yung mga tao ho dito, sawa-sawa na sa akin, nung may uhog pa ho ako, nandito na ako. Kaya pag nakikita na, gano'n na lang po, uy, uwi ka pala. Taga rito ka kasi talaga. Na-appreciate ko na po yung mga taong bumabati sa akin kumpara nung mga dating hindi naman ako pinagpapansin. Alam mo kung anong meron ako na wala kayong tatlo? Una, ganda. Pangalawa, kabutihang loob. Pero Herlin, paano mo sinisiguro na hindi lahat yun papasok sa ulo mo? Hindi ko alam, feeling ko, nagtatrabaho lang po ako na normal. Ito pa rin po ako, na si Herlin na talagang masigap sa buhay. Huwag nyo lang isa ulo lahat, isa puso mo lang. Hindi ba kayo sanay na mapahiya kayo sa harapan ng maraming tao? O baka naman nahihiya lang kayo kasi lumabas na at na-expose na yung lahat ng kabalostugan nyo? So yung plot nung Magandang Dilag na revenge, paghihiganti, wala kang ganun sa buhay? Wala naman po. Nahayaan ko pag may maaway sa akin, bahala kayo sa buhay niyo. O, aawayin mo ko, pila ka. Teka lang. Ang dami ko pa iniisip po, dadagdag ka pa. Kaya sa patulan ko po ng patulan lahat, sasakit lang ulo ko. Bahala ka dyan, lumain up ka. Ganun. Okay yun Magandang attitude sa buhay yun Wala akong pagsasabay-sabay. Maganda yung payo ni Herlin. Isa-isa lang. Kaya natin yan. Pag-blessing din, yes. Come here. Come to mama. Parang minamanifest niya po lahat. Sana kasing dami ng problema ko yung blessings. Yeah. As usual, nambuisit lang. Alam mo ba, i-display daw nila yung enchanted bra. Si Herlin Budol, kung ano siya sa TV, ganun din siya sa totoong buhay. Napakagaan niyang katrabaho. Tailor-made talaga siya para kay Herlin. Ang na-visualize namin ay yung si Herlin talaga. Huwag kayo makakalam dito! Halika dito! Isa sa inaabangan sa Magandang Dilag ang bardagulan ng karakter ni Herlin na si Greta at si Blair na ginagampanan naman ng aktres at beauty queen na si Maxine Medina. You're just the model and I'm the main event. Dahil ako magsusot ng enchanted bra. Bakit? May magic ba yun? Eto Herlin, affected yung mga audience dun sa inyong mga bardagulan na talaga namang major intense ng mga eksena Paano ba yun? Nagsusurihan po kami after namin magsabunutan, magsampalan, magsapakan. Uy, pasensya ka na ba? Natamaan ka ba? Sorry Kasi para kaming parang palang ang artista, parang balik. Ba't mo nasabi naman yan? Sisigawan kita ngayon, mamaya, sis, sorry. Kakagaling mo lang sa iyak. Ay, tatawa ka naman dito next Ang araw-araw bumubugbog kay Gigi, walang iba, kundi siya. How are you? So, kamusta kayo ni Maxine? Sobrang malumanay niya. Ako naman talagang nagtatanong-tanong ako sa kanya, teka po, gano'n pag sinampal ba kita, parang paano yun sabay ba yung ganyan? Nag-uusapan niyo pati yung sampal? Opo, meron po talaga sa bunot. Huwag kang kakapit banda dito bagong butas ako ng tenga, gano'n. Ayoko naman po manakit, lalo yung kay Miss Chanda, sinakal ko. Hindi! 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 Grabe takot ko Parang hindi ko kaya. Parang pakainin ng lupa after ko sakalin to. Hindi siya nagalit? Hindi po siya nag-guide sa akin nung time na yun. Mahigpit ba yung pagkakasakal mo sa kanya? Hindi ko alam Sige nga, paano? Alam mo, okay lang. Papasakal ako sa'yo. Paano nga? Sige, paano? Hindi to comedy, drama. O kunwari ako si Chanda. O yan. Hello? Paano?
demo lang. Ito naman, oh. Kasi baliw ako dun, parang iniisip ko, sino ka? Sabihin ko, sino ka? Wow! Parang hindi naman masakit. Pero ang galing niya, on cue, yung nanginginig-nginig pa siya, tsaka talagang, kasi iba yung facial expression niya. Galing niya umarating, girl, ah. Babangon ng batay para tumingin lang buhay, lalo na yung Magnus na yan. Ang kakapal ng mukha niyo! Sobra ko pong ini-enjoy lahat ng moment ng pag-acting ko. Bakit? Ano nadudulot sa'yo nun? Yung marunong ka umarte? Halimbawa po, wala kami pong bayad ng bills, doon mo iiyak. Ang sarap sa pakiramdam mo. Parang nabuhos mo lahat. Alam mo, sa English, catharsis yun. Yun, catharsis. Sa psychology, meron yun. Psychology 11. Basta, pag na-express mo yung yung emotion mo, nakakagaan na. Di ba ho? Mo. Pag gusto kong umiyak, ay, i-reserve kita. Huwag kang iiyak mo yun. Ito, may ganun ako. Ganon. Tapos kapag may eksenang mabigat, ang sarap iiyak. Parang naipon ka, parang kang nag-ebol. Parang hungry po. Parang kang yung si Dragon Ball, Tisoko. Oh. Wait lang, kasi isa pa raw kapansin-pansin sa iyong programa ay yung maganda mong rapport dun sa iyong mga leading men. Talagang natural po talaga may in love kayo sa kanila. Manggagwapo. Walang ganun kagagwapo dito sa Angono, bibihira ko. Magalit sa'yo yung mga kababayan na po pala, medyo kaluwas po ako ng QC. Nakakita po ako ng mga talagang ibang mukha. Talagang nabibigla po ako. Na-amiss ka lang po na parang, napapanood ko lang to doti. Titikman talaga. Mga ganun. May girlfriend na si Benjamin Al. Pakasal na nga ho. Ay, oo, si Rob Gomez. Ay, may may family na din. Kaya wala lang, pakilig lang sa sarili. Parang sinasaktan ko lang yung sarili ko. Mamahal ako ng maling tao. Ano sinasabi ko, shota ko to. Kamusta raw ba love life mo? Ngayon po, wala po ko shota. Ang gandang dilag. Bakit? Parang siguro hindi lang kayang pagsabayin. Siyempre, nakapokus ka doon sa kung paano kumita ng maganda para sa pamilya at sa future. Napag-usapan naman mo namin. Shoutout nga pala sa'yo, Tutoy. Tutoy pangalan? Troy po. So, taga Angono rin kasi hindi ho, taga Manila. Malayo-layo ako. Ayun yung nakilala ko sa Tinder. First shota ako, 5 years kami. Pero wala na ko ngayon. Sabi namin, tsaka na lang ulit tayo mag-shotaan. Ayusin muna natin yung kanya-kanya nating buhay. Busy kasi. Busy, parang wala na rin po kami time sa isa't isa. Pero nandiyan pa rin po kami para magsuportahan. Mahal na mahal daw ni Herlin ang kanyang pamilya. Sa bahay nga, kasama niya ang kanyang tatay, lolo, pinsan, kahit pa mga pamangkin. Marami rin siyang alagang mga aso. Nako, Ilocano. Ilusta kayo sa nabayo. Napicture ba siya? Napigsakit kayo. Napilalatay. Masaya si Lolo kasi sa mga nakakamit na tagumpay ni Herlin. Kayo talaga nag-alaga sa kanya. Gusto ko ng veterinary yung bata po ako. So pinangarap nyo rin pa na talaga magkaroon ng anak na makikilala. Opo, hindi ko naman inaasahan na biglang dumating na ganyan. Sobrang proud. Tatanungin kita, Herlin, kung between Angono at Quezon City, gaano na kalayo yung narating sa buhay? Sa Angono, Rizal pa rin po ako. Talagang nandito pa rin puso. Puso, buong pagkatao at buong pamilya ko po. Namimiss mo siyempre lola mo. Oo, sobra ho. Pag nandyan na yung problem ko, naka-schedule na, iyak po ako sa kanya po ako magsusumbo. Ikaw yung tipong umiiyak sa nicho? Oo, grabe. Tuloy, uhog. Happy birthday, nanay. Hindi ko yung parang kimi. Ay, hindi ko nga. Ang pangit ko ako umiyak. Wala naman yata magandang umiyak. So, hindi ka tinuturuan ng direktor na ang iyak, dapat maganda ka pa rin. Wala mga ganyan sa'yo. Ano lang po, sinasabi lang po sa akin, bawasan. Pag lumalaking butas ang ilong. Ayun. Hindi malaki. Malaki ba butas? Ayun. Malaki po yan. Sa pag-arte pala talaga ng pati mga butas ng ilong kinokontrol. Yung luha. Sa alam ko, minsan may choreography yung luha Na dapat dito sa left. Dapat dito sa right. Yan, Paano? Ganyan. Technique. Yan. Ano yun? Parang naiyak ka. Ayun siya. Sa bahangin pa. Hangin. Miss Jessica. Hindi ko kaya. Kaya minutes. Ganito ka parang yes, happy birthday. Parang hindi ko kaya. Hindi ako artista. Ikaw na yon. Ikaw na.
Yun na siya. Ala, tumulo tuloy yung eyeliner sa ilalim. Ang galing naman. Pati pag-iyak, merong Nag-aralan ko po yan. Nag-acting coach po ako sa sarili ko. Si Herlin, itinuro pa sa akin ang teknik ng kanyang pag-iyak. Hinga malalim. Hinga. Tapos, straight body. Try nyo lang, Miss Jess. Wala nyo. Hindi ko kaya. Alam ko na, wala. Palpak ako sa mga stage acting nung... Tapos, natatawa ako sa'yo eh. O, tapos, hinga malalim. Malang yun, effective sa inyo yung technique. Sige na. Tinatawanan mo ako. Sa kabila nito, si Herlin, laman pa rin lagi ng kontrobersya. Para sagutin ang mga isyong ipinupukol sa kanya, si Herlin matapang na sumalang sa lie detector test. Bakit ba ito nauso sa TV, no? Tsaka sa mga vlog. Para sa mga kriminal to eh. Kriminal? Ano ba ang kriminal? Sa mga pinaghihinalaan. Sa mga suspect. Pero bentang-benta kasi online sa mga vlog. Nakikiuso tuloy tayo. Lagi ka raw late sa set? O sige po, i-yes ko po yan. Ano yung sagot niya? Truth. Naging, yes po. Pero siguro naman may dahilan. Hindi naman po natin may iwasan na talagang minsan may emergency po na talagang hindi mo inaakala. Nagkataon lang po, siguro 1-2 beses, pero hindi na po naulit. Kaya po ako lumipat ng kondo kasi isang beses ka lang nalit, ang dami ng issue. Paano pa kapag sumunod-sunod yan? Baka wala na akong trabaho kinabukasan. 1 is enough, 2 is too much, 3 is ang kapal na ng mukha mo. Lumalaki na raw ang ulo mo. Sige, yes na lang po. Lie. Siguro po, kasi hindi nyo po lahat mapiplease lahat ng tao eh. Na kapag sinabi mo, hindi lumalaki ulo ko. Kung nakikita ho ng ibang tao na, for the change na yung person, no? Paano po pagtatanggol yung sarili mo? Pero yung lie detector test na mismo nagsabi na hindi lumalaki ang ulo mo. Thank you so much, team, and the lie detector team. Question number 3. Pa-diva ka na raw. Anong diva? Diva. Kumakanta, gano'n. Yung may attitude. Siguro po. Sige, yes po. Lie. Hindi totoong pa-diva si Herlin. Di ko alam kung saan nila pinagkakukuha yung mga yun. Totoo bang may tampuhan kayo ng dati mong manager? Before, yes. Oo. But now is no. Truth. Tampo yung kumbaga nagkakasagutan lang kasi mas more on mag-friendship po talaga kami compare sa talagang manager talagang. Nabuo po kami as a friend eh. So manager mo pa rin siya? Ngayon po hindi. Mentor na lang po. Pero everyday po rin po kami nagtatawagan, nagtatanungan. Naayos naman? Yes po. Yung mga pambabash sa'yo, paano mo nahahandle yun? Dapat wala akong pakialam sa kanila. Deadman lang. Huwag mo pinagpapansin. Hindi naman sila nagbabayad ng bills mo at hindi naman sila nagpapakain sa pamilya mo at hindi sila nagpapakain sa mga aso ko. Yung isa kasi sa mga medyo recurring na criticism sa'yo, yung parang wala ka raw siniseryoso. Pati yung beauty pageant, hindi mo raw sineryoso. Yun yung po yung akala nila. Siyempre, bakit ka po sasali doon para i-joke lang po yun? Ako, hindi po totoo. Hindi po biro ang mag-pageant. Sineryoso po lahat ng naging laban ko. Sasali ka pa ba? Miss Philippines Tourism 2023 po ako. So, may obligasyon po akong talagang mag-compete sa international by next year po. Magandang dilag, puso ko yung nabihag. Ang kwento ni Herlin, bukod sa hindi nalalayo sa ginagampanan niyang papel sa telebisyon, katulad din ng higit na nakararami sa atin. Nagmula sa wala pero nangarap, sumikap at lumaban para sa kanyang mga mahal sa buhay. Magandang dilag. Sa Davao City, may sanggol na bigla na lang nawala. Mabilis ka bang magtiwala sa iyong kapwa? Mag-isip-isip po, mga misis. Dahil baka mangyari rin sa inyo na wag naman sana ang dinanas ng isang ina sa Davao City na mabilis na nakapalagayan ng loob ang isang estranghero. Pero hindi niya lubos akalain na tatangayin nito ang 3 buwang gulang niyang sanggol. Ang suspect sa pool sa CCTV, ang nakadilaw na babae na nung una kalmado lang na naglalakad hanggang ang kanyang mga hakbang bumilis ng bumilis.
habang hawak ang kinidnap niyang baby. Ang sanggol, si Baby J, anak ng mag-asawang sina Ana at John, hindi nila mga tunay na pangalan. Nitong nakaraang linggo nung bumiyahe sila mula Surigao City papuntang Davao City para ipa-check up ang may sakit nilang sanggol. Kapangurog ra gud ang ingon ng pidya lagi dayon gud namo dira sa Davao kay na diri kompleto na ay neurologist. Sa outpatient department ng ospital, nakilala nila ang isang babaeng itago natin sa pangalang Martha. Niduol siya sa ako, gabi gud siya kabuutan para sa ako. Ang ija ingon sa ako na daw ija 2 months old baby pasyente sa hospital na hilangtan amo nang na-admit. Ang amo sa kwarta diri is 3,000. Tapos ang kantidad ato sa mga test moabot siya og 12,000. Gaingon siya sa amo na dila mong daw mi mabalaka kay tabangan daw niya. Ako ba na ato na time naghikay siya ng mga laboratory ni Bibi. Tapos samtang sige siya istorya sa ako ni hangyo siya sa ako na mga jo siya og breast milk na ako, kaya nakita man niya nag-pump ako sa gawas. Siyempre, nayam utang kabubuton kay gitabangan namin ni. Tumalikod siya para mag-pump ng breast milk. Pero pagharap niya, wala na si Martha. Tangay-tangay si Baby J. Grabe kasakit. Ako nag-speak kay ayun ko na sa TV ran ako makita. Ako ka na mahitabo dito sa amuha. Gabi na mo to nahilak. Kay nagsalig ako kay buutan to na budget. Ang pangyayari, nahagip ng CCTV camera ng ospital na hawak ngayon ng Bahada Police Station. Sa kuha ng isa pang CCTV, nakitang may kinuha itong bag. At saka nagmadali na naglakad. Sa mga oras na yon, nakita namang balisa na ang babaeng nakapula, si Ana. Halos mabaliw ako sa pagkakita na ako sa CCTV. Dito na gajud ko ni Shabaw. Grabe na ako hila kay makita na ako na inuod gajud nagikawat. Imbit-bit na mga gajud niya. Grabe muna na gajud amo pagampo na mabalik gajud siya sa amo. Hadlok ako na mawaya ako anak kay siyempre ako na anak hindi pangayo at na ako. Napagod si Jay sakit. Sobra sakit. More than 1 million times ang sakit. Mawalan ka ra ka o alaga ni mo na hayop, di ba? Sabi gud gyapon ko sa how much more ka nang imong bata gyud ang nawala sa imo ha. Gampo gud ako na balik ako bata. Bahala na. Bisa sa unsa na pamagi basta buhi. Saya man gud sa nako. Nagsalig ako sa ako kuan na dili na ko kilaya. Waya ko nagabasol sa ospital. Iwaya kami naka-admit outpatient raga jud kami. Agad siyang humingi ng tulong sa Bahada Police Station. Aside sa nag-checkpoint lahat ng station under Davao City Police Office, yung mga intel community natin, nagro-robing na yan. Nagsubmit na kami ng sketchy report to Davao City Police Office. Ang larawan ng suspect, ipinost nila sa kanilang Facebook page. Hanggang may natanggap na lead ang mga pulis. According sa informant natin, bumaba dito yung suspect kasama yung baby. Isang concerned citizen, sabi niya, kapitbahay niya yung kumuha. Ang nagtimbre sa mga pulis, si Almera. Hello, police station. Saan po ba yung exact location niyo, ma'am? Ang sanggol, itinuro niyang nasa Barangay Santo Niño, Mintal, sa Davao City. Sabi ko, nandito yung baby at saka yung kumuha ng baby. Ang mga pulis, agad na tumungo sa lugar. Pero mahuhuli kaya nila ang suspect? Sa aming pagbabalik. Anong mo magdala tong bata ko? Abang wala po sana yung anak ko, ipapalit ko muna siya.
Sapul sa CCTV ang nakadilaw na babae habang hawak ang kinidnap niyang baby. Hanggang may natanggap na lead ang mga pulis. Isang concerned citizen, sabi niya, kapitbahay niya yung kumuha. Ang sanggol, itinuro niyang nasa Barangay Santo Niño, Mintal, sa Davao City. Sabi ko, nandito yung baby at saka yung kumuha ng baby. Ang mga pulis agad na tumungo sa lugar hanggang na-corner ang suspect. Ma'am, nasa ID niya. Ginakop ka karon ha? Ginakop ka na mo karon sa pag-kidnap nimo sa bata. Tapos gipakita ang picture ni Bibi. Na-confirm ka dyan ako na amo. Ito gabi naman na siya abawi lang. Pag-rescue ni Bibi, idaya na dyan nila sa center. Tungod kay naludya na si Bibi. Anong imo man gidala tong bata ko? Abang wala po sana yung anak ko, ipapalit ko muna siya. Asa din yung anak sir, nawala? Wala akong kabalong ma'am. Asan nagikuha? Kabaluan na gano'n. Mga 6 ng umaga yon, dinala sa akin yung bata, tinignan ko. Iba yung mukha, sir. Wala talaga kaming naramdaman na kadugo namin. Pag open ko ng cellphone, unang lumabas sa cellphone ko, yung post na may kumuha ng baby. Siya talaga. Yun na, nagpanik na kami. Baka madamay kami, sir. Pumunta kami sa kapitbahay namin, nahimingi kami ng tulong. Tumawag ako sa hotline ng police station. After ng investigation, nirelease din natin yung husband kasi wala po tayo nakikita na involvement o participation doon sa kidnapping. Wala naman po talagang alam yung asawa ko sa ginawa ko. Si Martha nakadetini ngayon sa Bahada Police Station. 2 buwan na raw ang nakararaan nung di umano. Iniluwal din niya ang panganay nila ng kanyang live-in partner. Madalas ako wala dito sa bahay kasi nga humingi ako ng extra trabaho. Malapit na siya manganak talaga. Magpasama ka sa kapatid ko para ma-assist ka doon. Ang sabi na lang niya sa akin, kaya naman daw talaga niya. Nanganak ako ng August 22, mga 11 ng gabi. Tinulungan ako ng isang matanda. Pinatuloy niya ako sa isang parang barong-bar. Nung pagka sabi niya ihipo siya, dala niya yung anak ko. Maghapon ko siyang hinintay doon. Gabi na, wala pa rin. Sa puntong yon, natuliro raw siya. Sabi ko na lang na sa Nico, may sakit yung bata. Ganun na lang, parati ang nararason ko. Hindi ko maamin kasi takot ako. Kasi yung mga kapatid ko dito, na-alarma na. Kasi magdadalawang buwan na wala pa dito sa bahay. Para na-block out, wala na akong maisip. Kailangan ko na lang talaga na magkaroon ng bata para ma-prove sa kanya na maging buo yung pamilya namin. Nung umi ako ng gatas doon sa mama ng bata, wala ko na lang tinakas yung bata sa kanya. Kinarga ko yung bata, wala talagang lukso ng dugo. In-expect ko po yun na mahuli ako kasi hindi naman ako tangka. May CCTV naman, alam ko yun. Bala ko lang talaga, ipakita lang talaga, kalibin ko. Plano ko talaga, hanapin lang talaga yung anak ko. Para sa akin, ang duda ko talaga ay ibinenta niya yung bata. Pina-adapt niya siguro. Hindi naman ako makaano sa kanya na bininta niya kasi wala naman siyang kapera-pera. Baka nakunan siya, takot lang siya magsabi kay kuya kasi wala na yung baby. Nag-create na naman tayo ng isang investigating team na mag-iimbestiga doon sa kaso niya. Na-file na po yung kaso natin sa kanya for kidnapping. Hindi siya billable kasi heinous crime din yun. May order na yung PAO natin na mag-undergo na siya ng psychiatric evaluation. So it's possible, although not sure, not conclusive, that she has postpartum depression. Kailangan na may professional na titingin sa kanya at mag-a-assess face-to-face para mas accurate. Ang importante na gawain to get her help, first is psychiatric, she might need medication or therapy. Kung mapapatunayan na hindi tama ang pag-iisip ng suspect, kailangan magpagaling muna siya. Titingnan din ng korte kung okay na siya para magtuloy to face trial at saka palang bibigyan ng sentensya ng hukuman. Pero i-consider din syempre ng court yung state of mind niya nung nagawa niya yung offense. Samantala, si Baby J, ligtas nang nabawi ni Ana. Sobra ako kalipay. Di ako mag-expect gadyon na makita dadyo na mo si Baby. Gusto kong makausap siya, yung mama ng bata, yung personal. Hingi ako ng tawad sa kanya sa ginawa ko. Nito lang Huwebes, sina Martha at ang naagrabyado niyang pamilya nagharap. Ma'am, sorry sa ginawa. Nagawa ko lang kasi yun. Yun na lang ang alam ko ng paraan para sana magawa ko kami na ang asawa ko. Nag-ano na yung asawa ko. Sige, kung gusto mong mag-ayos tayo, umuwi ka dito kasama yung bata. Kasi nagtiwala ako sa iyo. Mapatawad kaya ni Ana si Martha? Talaga maniwala kayo sa hindi ko siya intentional kunin para Pwede pa ba kapagkatiwalaan, ma'am? Dahil mag-ibuhat?
Yung tumakbo sa utak ko, wala na akong pakialaman sa lahat. Ang gusto ko na lang, mabuo kami ng pamilya ko. Kasi nung tanggal ng anak ako, ginawa yung anak ko sa akin. Kung nangin mo gusto ti ma'am no, mura kalisod pa tuwan ma'am. Nanginginig siya. Ultimo ako, nahihirapan ako magpadede kasi para sumusuka. Yun lang yung naano ko, ba't mo kinuha? Alam mo naman yung sitwasyon. Pagdating niya sa bahay, mo. pagdating mo naman. Ma'am no, alam mo, pero ba't mo ginawa? Alos mamatay-matay ako dito, kakaiyak, magdamag. Nang intensyon ko lang talaga, maniwala ko at hindi. Pakita lang siya. Tapos kahit magtanong-tanong kayo, hindi ako naingid ng bata. Kasi may anak naman ako. Ikuha naman gani nini mo, tapos muingon pa ka magtanong-tanong. Ngayon lang siguro kasi naano lang talaga ako, naipit lang. Saba ma? Pagka-duty Pagka ganyan pumuto ko sa imo ma. Lami, bita ba dyan may piton? Pasensya lang, ano pa sa ilo ni mo ma'am? Grabe yung kakalisod na kaano sa ilo ma'am. Ipadadyan din naman kaso. Tatanggapin ko yung kasalanan ko basta maibalik lang sana sa tatay niya yung anak ko. Kung saan ka man ngayon, sana kung may sino yung may hawak sa'yo, sana ibalik ka na nila. Balik ka na sa amin dito sa bahay. Kasi alam ko nasan siya ngayon eh. Hindi nga ako kumakain kaya isip kung saan ako mag-umpisa maghanap. Hindi ko naman alam kung saan siya hanapin. Sobrang mahal ko po, first baby ko po yun kasi pinagmalaki ko yun. Mga magulang, sa lahat ng pagkakataon, pakaingatan talaga ang inyong mga anak, lalo na ang mga sanggol at ang mga musmus pa. Dahil sa isang kisap mata lang, pwede silang makidnap. Sa panahon ngayon, meron pa bang libre? Meron! Cellphones, ukay at balikbayan box na puno ng grasya. Ipinamumudmod ng mga content creators. Ngayong malapit ng magpasko, labasan na naman ang mga bagong modelo ng cellphone. Sa mga walang pambili, sakto! At ito ang paboritong libreng ipinamimigay ngayon ng ilang vloggers. Ay nako, seryoso guys, mas mura pa sila. Maniwala kayo sa akin. Kagaya ni Mengay na mga mamahalin at brand new na cellphone ang ipinangre-regalo sa kanyang followers. Bata pa lang ako, gusto ko na magkaroon ng phone, kaya lang hindi namin afford. Kaya yung pinamimigay kong phone, social. Thank you, Mengay! Laki sa hirap daw si Mengay sa edad na 19 ng ibang bansa para itaguyod ang pamilya at maipagamot ang kapatid niyang may cancer. Bilang OFW, super hirap kasi mag-isa lang ako doon sa Japan. Sarili ko lang talaga yung kakampi ko doon. As in, nagbubuhat ako ng mga container ng mga gulay. Hanggang naisipan niyang mag-vlog. Opening pala ng shop na to ngayon at Diyos ko, nagulat kami, parang meet and greet. Mga nanonood sa akin na mga students. Kaya yun talaga yung tinarget ko na bigyan. Alam daw ni Mengay ang hirap ng buhay estudyante. Kaya ang kanyang unang sweldo, ipinambili niya ng school supplies na ipinamahagi niya sa mga mag-aaral sa kanilang lugar. Dito sa school, nagbigay siya ng mga notebooks, crayons, pencil, and other school supplies para sa mga bata. Nung nakaipon, si Mengay nagnegosyo. At dahil kahit paano raw, nakaluluwag-luwag na siya ngayon, cellphone naman ang kanyang ipinamimigay. Pero paano kaya makatanggap ng brand new cellphone mula sa kanya? Mamimigay nga ako ng 2 phone sa aking mga followers. Abang-abang lang! Hi! Ang kababayan naman natin mula sa Mississippi sa Amerika. Hello! Si Janeth.
ang ipinararaffle sa kanyang followers sa Pilipinas, balikbayan box na pinuno ng groceries, damit at laruan na kalimitang nagkakahalaga raw ng hanggang $1,000 o halos 60,000 pesos. Alright guys, so ipapakita ko sa inyo ngayon kung saan at kung ano-ano yung mga items or mga laman ng balikbayan box. We seek the Lord and we think na ito po yung ministry namin mag-asawa. It's really a joy for us tumulong sa mga ibang tao. Aktibo sa simbahan si Janeth na ang ibang laman ng ipinamimigay niyang balikbayan box galing din daw sa donasyon. Ito ay binigay ng ating sponsor. So sila po yung nagpadala na sabi ko sa inyo. Pero malaking bahagi nito galing daw sa kanyang sweldo bilang accountant. Sa tuwing ine-empake ni Janeth ang mga items sa balikbayan box, nanunumbalik daw sa kanya ang hirap ng kanilang buhay sa Pilipinas. Mama ko, nangutang siya sa kapitbahay para lang may pamamasahe. Kailangan kong tumawid ng ilog na palaging baha. Dumating sa point na muntik na akong malunod. Kasi nga, nagsagwan ako. Hindi ako pwedeng pumasok. Kasi nga, may pangarap ako. Hindi ko kayo kakailan na napakahirap ng buhay. Ultimong tuyo, ultimong noodles, kailangan naming pagkasyahin sa buong maghapon para ma-survive namin yung the day na kailangan namin kumain. Ito yung ating mga brand new na bags. May bag ka na at may tumbler ka pa. O diba, san ka pa? Para patas, ang binibigyan nila ng balikbayan box, idinadaan nila sa electronic raffle. To be efficient, nandun yung pangalan ng lahat ng followers namin. And then, by the time na napili na namin kung sino yung mga pinaka-active doon. At isa sa mga maswerteng nabigyan ni Janeth ng balikbayan box, ang housewife na si Baby Lynn. Sobrang saya ko po. Napatalon nga po ako sa tuwa. Oh my goodness! Hala, cute! Excited din po yung mga anak ko na mabuksan yung balikbayan box. Nag-uunahan na po silang kunin yung mga chocolates. Naiyak po ako. Actually, kahit po ngayon naiiyak ako sa saya kasi minsan lang po mangyari sa buhay na makatanggap po kayo ng balikbayan box galing sa ibang tao. Hindi mo naman kakilala pero willing silang tumulong. Yung nag-share po sila ng blessings nila. Nakakasatisfy sa puso. At the end of the day, matutulog ka na lang na, Hi Lord, I'm doing my purpose. Nagkaroon kami ng impact sa ibang tao. O diba, saan ka pa? Dito naman sa Ukayan sa Cubao, ang mga customer hindi magkamayaw. Dahil ang mga ukay, ipinamimigay ni Jenilyn ng libre. Sa isang buwan, nagbibigay kami ng isang beses or 2 beses. Talagang pinagkaguluhan siya ng tao. Itinitinda raw talaga nila ang kanilang mga ukay sa halagang 100 pesos kada 10 piraso. Pero dahil kalimitang 3 ang kinukuha ng kanilang customers at wala nang paglagyan ng mga bagong stocks na dumadating, ipinamigay na lang daw ito ni na Jenilyn for free. Sige, pilitan! 3 piraso to 5 piraso lang sana para mabigyan lahat at makakuha rin yung mga ibang dadaan pa. Ito, jacket ng bata. Tingin ko kasi sa apo ko pwede na. Isa sa mga nakipagbardagulan sa libreng ukay-ukay, si Nanay Leonora. Papadala ko sa probinsya kasi nangangailangan ng mga damit. Ang sarap po, ma'am, na mamigay ka ng libre sa mga nangangailangan kaysa ikaw naman, ma'am, yung nanghihingi. Samantala, balik tayo kay Mengay na namimigay ng brand new cellphones for free. Ano nga ba ang mechanics para makatanggap nito? At bilang patunay na legit siyang namimigay ng mamahaling cellphone, personal pa niya itong inihatid sa isa niyang follower. Hi! Nagtimingay! Gusto mo ng bagong cellphone? Tutok lang sa aming pagbabalik. Kamusta? Bilang regalo sa kanyang followers, si Mengay namimigay ng brand new at mamahaling phone sa kanyang followers. Napakadali lang manalo ng phone. Kailangan nyo lang naman i-share yung mga vlogs ko. Pinipili ko yung mga mananalo through comments at messages na nare-receive namin. Random lang talaga. Lahat pwedeng manalo, lahat pwedeng sumali. At para masigurong deserve ang pagbibigyan, sinuyod niya ang profile ng kanyang followers. As in, ini-stock namin yung profile. Unang-una sa tinitingnan ko, sa students talaga, kailangan nila ng phone sa pag-aaral, sa online class nila. Natuwa ako, nagsasend pa sila ng mga grades nila sa akin.
hanggang may napili siyang estudyante mula Rizal na si Valerie. Bukod sa nag-comment siya, nag-post pa siya, nag-effort pa talaga siya na gumawa ng mga letterings. Hi guys! So for today's ganap nga ay pupunta nga tayo ng Antipolo Rizal para ihatid na nga yung phone na napanalunan nila sa vlog ko. Tara! Kaya mula Pulilan sa Bulacan, si Mengay tumulak na papuntang Antipolo Rizal. Ibibigay ko na nga yung phone na napanalunan niya at nakakatuwa kasi ako mismo ang mag-aabot sa kanya. Hi! Hi Valerie! Nice meeting you! Kamusta? Oh! Congratulations! Hawak ko na yung phone mo. Ako na mismo nagdala para sa'yo. Congrats! Thank you! Na-appreciate din kita. Congrats! Stars ako. Thank you po, Ate Mengay. Ikaw po yung inspiration ko kasi napakabuti po ng puso mo. Masaya po kasi may magagamit na po ako sa school. Ito pong cellphone na po to. Ipapangako ko po sa inyo na iingatan ko po ito. Sa mga early Santa Claus dyan, o yung bang mga inaagahan ng pamimigay para sa Pasko, isa lang po ang masasabi namin sa inyo. Thank you! Thank you! Ang babait ninyo! Sa Zamboanga City, may eskwelahan kung saan daw tila may mga kaluluwang hindi matahimik. Sa inyo bang mga eskwelahan, meron ding mga kwento ng katatakutan? Hindi dyan naiiba ang paaralang ito sa Zamboanga City. May narinig po ako na parang may tumatakbo. May nararamdaman po ako na palamig sa bato ko. Marahil sasabihin ng iba, baka stressed o pagod lang ang mga teacher at estudyante. Pero paano kung ang kanilang pinagkukwentuhan bigla nang nalitratuhan? Sa mga hindi agad naniniwala, titigang maigi ang litratong ito sa dulo ng pasilyo. May napansin din ba kayong parang nakaupong lalaki? Baka naman likha lang ito ng malikot nating imahinasyon? Ang nalitratuhan namang tila nakadungaw sa kanilang school building. Parang babaeng nakaputi. Ang mga litrato, kuha nito lang nakaraang buwan sa second floor ng Building D. Around 7 p.m., yung isang batchmate po namin, randomly nagpipick. Parang may napansin siya sa picture na nakakaiba. Mataas po siyang lalaki, tapos nakaupo po banda sa likod po namin. Black lang po yung nakikita ko sa mukha. Balahibo pa na, ay parang totoo ito. Tatakot na po ako kasi ang uwian namin gabi na baka magparamdam na naman siya ulit. Noon po kasi morning shift po kami. Pumupunta po ako ng 4 a.m. or 3 a.m. po dito. Paminsan nakakarinig po ako ng footstep dito po sa may D16 po. Sina Manuel at Vince agad isinend ang litrato sa kanilang teacher na si Richie. Hindi ako nagbibilit kung totoo ba yung picture kasi naisip ko din dahil sa mga apps na yun, pwede tayo mag-create kahit ano, baka filter. Pero nabilib ako una-una dahil si Manuel isang sakristan at kilala ko tong bata. Hindi yan nagsisinungaling. Si Richie mas naging bukas sa pagkukwento. Kinabahan na lang po kasi may experience ako dati dito. Nagsimula raw ang lahat nung inassign siya taong 2021 sa isang silid sa Building D. Early morning, pumasok ko sa school. Pagpasok ko dito sa classroom ko, walang tao. Ako pa lang. Then sa likod ko, may upuan talaga nag-move. At hindi raw yon ang una't huling pagkakataon na para bang may nagpapapansin kay Teacher Richie. Punta sana ako doon para mag-ihi. So, hindi ko lang natuloy. Takot ko kasi nakita ko talagang anino ng bata tumakbo doon. Ang sinasabing misteryosong babae. Ang siya naman daw na litratuhan ng isa pang estudyante. Ipinost online ni Teacher Richie ang mga litrato. At
Dito na nagsunod-sunod ang mga patotoo ng iba pang pinagparamdaman sa campus. It was past 7 o'clock already. When I was walking, tumingin ako sa taas. May nakita akong babae. Mahaba yung buhok, nakayuko lang siya. Naka-white dress siya. Nanginig ako, tumaas ang aking mga balahibo, nawindang ako sa nakita ko. Ang utility personnel namang si Erlinda, madalas din daw pakitaan ng misteryosong babae. Punas ako ng inodoro, tapos bigla nagtuktok sa pinto. Akala ko teacher, tapos binuksan ko ang pinto. Wala akong tao. Natakot ako, sir. Hindi ko nakita ang mukha, pero parang batang estudyante. Susunod, mga estudyante sa Zamboanga City. May nalitratuhang 2 imahe sa kanilang eskwelahan. Nakaupo po banda sa likod po namin. Black lang po yung nakikita ko sa mukha. Tumingin ako sa taas. May nakita akong babae. Pero sino nga ba ang mga nagpapakita sa kanilang campus? Yung bata, patay na 1 week ago. Mapasok pa din sa school. What I can tell ay hindi siya edited. Sino nga ba ang mga kampon sa campus? Susunod na! Para mabigyang linaw ang misteryo ng mga di umano, hindi matahimik na kaluluwa sa campus. Itong Biyernes, tumungo pa Zamboanga City ang mga paranormal investigator, sina Joshua at Glacy Ann. Pagpasok pa lang nila sa Building D, sina Joshua at Glacy Ann agad daw na may naramdaman. Hindi ko masyado maintindihan sa lingwahe dito. Pwede ko po kayo kausapin, may marunong po dito sa lingwahe nyo. Repeat nyo po. Naga 4K means bakit? Tinatanong tayo kung bakit tayo nandito. Ano yun po? May motion na na-detect yung catball. Yung EMF na tumaas yung frequency. Catball dito talaga sa hallway na talaga. Tumawa lang. May ustedes ko sa quiere hablar, mensahe, or ayuda. Lalaki po, sir? Wala. May lalaki. Wala. Pero yung nagsalita po ay lalaki. Hanggang isang lihim ang kanila raw natuklasan. Osakel? Ayuda? Ayuda? Tulong daw. Ayuda is ayuda. May nagsabi ng tulong, babae. Ayuda. Mga narinig natin is in Chavacano words, i-translate ko na into Tagalog. Wala. Tulong. Tumatawa. Boses ng iba't ibang tao. May lalaki. It's bring back memory na ito, na-experience ko ngayon nung high school at saka ngayon. Same experience, feelings. Minsan may nakikita pa akong shadows here and there. Medyo hindi kasi ganun ka-convincing yung spirit box. Kasi maaaring yung mga audio na pumapasok doon is mga kasama lang nila. Pakibalik po yung sinabi mo kanina.
Yung mga maririnig ka doon na parang malayo, malapit, o yung nga, may nagtsatsabakano pa nga na nagsasalita. Kung entity yun, hindi yun ganun ka-fluent magsalita eh. Ang nakunan namang mga litrato sa hallway ng Building B, ipinasuri namin. What I can tell ay hindi siya edited. The subject is really solid kasi meron siyang reflection sa floor. Meron lang talagang nakaupo doon na hindi talaga napansin. Isang malaking factor dito yung stress talaga ng tao. Kulang tayo sa kain, kulang tayo sa tulog, nagiging vulnerable tayo. Very cultural din kasi ito. Dito sa Pilipinas, especially doon sa mga liblib na lugar, mataas pa yung paniniwala natin sa mga supernatural beings. My main intention to let the students be aware na kailangan natin talaga increase our faith sa may kapal. Kasi karamihan ngayon, mga kabataan, hindi na marunong magdasal. Bahagi na nga yata ng buhay eskwela ang mga kwento ng kababalaghan, pero hindi sana ito maging sagabal sa pag-aaral ng mga estudyante, kundi magsilbing paalala na sa lahat ng pagkakataon, buong tapang nating harapin ang anumang kinatatakutan. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.